Now, we're back again on our new lesson. So today, I will explain you on how to use the control blocks, some of these control blocks here. I'm going to teach you on how to repeat, do the conditional statements, and other blocks here, as you can see. Now, moving on, the first one we're going to do is a block of a repeat block. So as you can see here, it will repeat 10 times of what's inside of it. So ano yung nasa loob niya, i-repeat niya ito paulit-ulit. So let's say he wants to move forward 10 times, he will repeat it again 10 times. So moving 10 steps, diba? Mas mataas, mas mahaba yung move niya. Unlike this one, maikli lang. So if we add a repeat block, mas humahaba yung movement niya kasi nire-repeat niya yung move steps 10 times. So that is our repeat block. So let's say, what if we try to turn this one? Let's say 20. Diba? Umiikot siya and nagtuturn siya diagonally. Nagtuturn siya 15 degrees. Diba? So, he keeps on moving. Now, let's try naman gumamit ng weight. So, let's see. Mag-add tayo ng another move. Meron tayong dalawang move, 10 steps here. But if we add a wait 1 seconds, mag-iintay siya ng 1 segundo bago maglakad ulit. So, if I touch this one, o, diba? Nagmo-move muna siya 10 steps bago siya maghintay, tapos magmo-move ulit siya ng 10 steps. So let's say, para hindi kayo mahirapan, ilalagay ko tong wait 1 seconds below of this one para mas makita ninyo na mahaba yung lakad niya. Then magpo-proceed siya ulit maglakad. So you see, and then dito pala, maglalagay tayo ng green flag. Yan. Lagay natin siya rito. Oh, diba? Nagmo-move siya 10 steps. Nagmo-move siya 10 steps. Then before siya mag-move another steps, mag-wait muna siya ng 1 seconds. Oh, diba? Mag-move siya. Now, let's proceed. On this part, since alam na nga natin yung wait 1 seconds and alam na natin yung repeat, we're going to use the forever. Yan, we're going to use the forever block. It just basically means na uulitin niya yung block na nasa loob forever without stopping. Mapansin mo, umiikot siya dito, diba? Yan. Umiikot siya forever without stopping kasi ayun yung purpose ng forever. So what if we try to move our character and he will point towards our mouse pointer. Yan. Every time kung saan ko ilalagay yung mouse cursor ko, ayun yung susundan ni ating sprite. Diba? Now, lagyan natin siya neto para makita natin. Let's see, green flag. Diba? Sinusundan tayo kahit saan tayo magpunta. Yan. So, what if we add this block, the if and then block? Ibig sabihin lang neto na mag-add tayo ng sensing sa loob. Let's try adding some sensing block. Sensing block, if si Cat na-touch niya yung mouse pointer, ibig sabihin na itong block na iniikot-ikot ko, kapag na-touch niya ito, magsasabi siya ng I caught you. I caught you. Ibig sabihin, nahuli na kita. Yan, for 2 seconds. Yan. He caught. Then, we will just add it under here. So, mag-move siya ng paulit-ulit until niya makot niya or
mahabol niya si mouse cursor or yung mouse pointer natin. So, let's try it. Kapag nadikitan tayo nito ni Mr. Cat, magsasabi siya ng I caught you. O, diba? I caught you. Pero hindi pa rin siya tumitigil kasi wala pa tayo nilalagay na stop. So, we need to put a stop. So, let's see. Ito, stop all. Stop all. Yan. Para tumigil si sprite sa pag-move kapag nakuha niya tayo. O, diba? So, ang ibig sabihin lang neto, na mag-move siya, papunta sa akin 10 steps pa ulit-ulit. Then, kapag na-catch niya ako, na-catch niya yung mouse pointer, then, he will say, I caught you for 2 seconds, then magi-stop yung everything. O, diba? Nag-stop yung block. Nag-stop lahat, as in. Now, let's proceed to another one. The if, then, else block. So, halos pares lang siya dito sa if, then, halos pares lang siya. So, let's try if the Mr. Cat touch our mouse pointer, then he will say, I caught you for 2 seconds. Then, everything will stop. But what if, kapag hindi niya na-touch yung mouse pointer? Let's make him say, I will catch you. Or let's say dito sa kabila, say hello, para walang limit. Yan. Kasi may limit yung kabila eh. I will catch you. Yan. Ito ang mangyayari. Yan yung sasabihin niya kapag hindi niya pa natatouch si mouse pointer. Ibig sabihin lang, if Mr. Cat touch the mouse pointer, sasabihin niya, I caught you for 2 seconds, then everything will stop. Pero kapag hindi niya ako natatouch, ang sasabihin niya is, I will catch you. O, diba? Sinasabi niya, I will catch you, not until matouch niya ako. I caught you. Then, everything will stop. Yan. Ganun ang if and else statement. So, now, we're going to use this block, wait until block. Yan. Nagamit tayo na itong wait until block. So, it's basically halos pares lang din sila nung kabila. Nung if, then else, parehas lang naman sila. Halos lang parehas. Then, let's try if mag-add ng character. Yan. Let's try to add yung yung paniki or let's say yung bat. Yan. Kailangan maiwasan natin yung bat na umiikot here. So, let's make him move. Yan. Then, let's try forever. Then, kailangan pumunta siya sa iba't ibang position para maiwasan natin. Then, let's say grab 3 or let's say 2 seconds na lang to random position. Then, yan. Every time nakalinik ko to, pupunta si bat sa random position. Kailangan iwasan natin siya. O, diba? Nakakagulat. Pupunta na lang siya kung saan-saan. Tapos, iwan natin siya dito. Maglagay tayo dito ng forever. Yan. Yan, para mabilis siya pumalakpak. Yan. Pupunta siya dito kung saan-saan. Now, if we're gonna use the wait until block, kailangan hindi natin matouch itong paniki. So, let's try to wait until Mr. Cat touching the bat. So, after that, pag na-touch niya na si Mr. Bat, ang mangyayari is matatalo siya, let's say. Let's say yan. Let's say I died. Yan, natalo siya. Then, he will disappear. So, let's try hide. Yan. We're gonna use the wait 1 seconds. Ay, hindi. Huwag na. Kasi, sasabihin niya muna to, then he will disappear. Now,
we're going to start the game. I died. Na-touch natin eh. Now, taka nawala siya, di ba? So, dapat hindi natin siya matatouch. Now, let's try to add another character. Kailangan maiwasan natin siya. I died. Oh, di ba? Kailangan hindi natin siya matouch. So, that's for today's video. So, syempre, sa bat 2 kanina, hindi siya na-died, even though na-touch naman niya. Kasi, nakalagay sa bat 1, hindi sa bat 2. So, ibig sabihin, if yung na-touch lang natin is yung bat 1, eto, the first bat, saka lang siya madadied. Pero if you touch the bat 2, hindi siya madadied. So, hindi siya matatalo. So, yan, ganyan. So, para mangyari yun, so, we're just gonna do this again. Pero, bat 2 naman. Yan. We're gonna start it again. Para kapag natouch siya si bat 2, oh, na-died siya. Oh, diba? Saka siya mawawala sa game. Now, let's try to make it stop para bago siya mag-hide. After niya mag-hide, stop all. Yan. Start. Oh, I died. Para mag-stop lahat. Now, if nawawala siya, diba? Since nag-hide nga siya. So, every time na start natin siya, wala pa din siya. So, para mangyari yun, kailangan maglagay tayo ng show. Yan. Para every time na pindutin natin to, mag-show siya. Tapos na-click niya, nadikita niya si Mr. Bat. He died. That's all. So, ganun lang siya. Now, let's proceed to another one. So, our another one control is the repeat until. So, halos the same lang din siya. Neto. So, let's try put natin tong repeat until. So, ano nga ba tong repeat until? So, ibig sabihin, para din tong forever. Yan, it's basically just the same sa forever. Kasi, i-repeat niya to yung nangyayari sa loob until matouch niya si mouse pointer. So, let's maglagay tayo dito. Halos pares lang siya sa forever eh. Kasi, i-repeat niya to paulit-ulit hanggang sa matouch niya si mouse pointer. Yan. Tingnan mo ha. Diba? Hindi siya tumitigil. Titigil lang siya kapag na-touch niya na si mouse pointer. Kasi nga, i-repeat niya to paulit-ulit until matouch niya si mouse pointer. So, ayan. O, diba? Hindi niya matouch si mouse pointer. Then, saka siya titigil. So, ganun lang yung repeat until. So, parang mas maganda siya kaysa gamitin yung forever. Since yung forever, kapag nilagay mo to, kailangan mo po maglagay ng stop all. So, kung gusto mo ng ganun, gamitin mo na lang si repeat until. So, halos pares lang naman siya. That's all for our today's video. Sana may mga natutunan kayo, no? So, on our next video, we will tackle naman susunod yung sensing blocks here. Yan, kung mapapansin nyo, ito yung sensing blocks. Then, we're going to use a lot of this one. Although, gumamit na tayo ng mga ganito. Ginamit na rin natin ito ngayon. So, ituturo ko to on our next lesson. So, yung mga iba pa dito, I will teach you how kung paano gumamit ang sensing blocks. And, gamit yung iba-iba pang motion blocks na napag-aralan na natin. So, stay tuned for our next video, and I hope you learned this lesson for our today's video. Thank you. Bye-bye.